But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night. What's up mga tropa peeps? Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat. Sana po kayong lahat ay okay lamang at maging maayos ang inyong buong maghapon. Andito na naman po ako, si Macmac Pablo, para magbigay sa inyo ng isang makabuluhang video. Opo, ngayon po pumunta po tayo sa Facebook. Ayan po. Kung inyo pong matatandaan, si Attorney Glenn Chong ay isang dating kumandidato bilang senador. Yes, kumandidato po siyang senador dati at siya ay katag team ni Senadora Amy Marcos. Ngayon po, kung ibo-browse niyo po ang kanyang mga post, makikita niyo po iyang kanyang post na kung makikita nyo pulang-pula at nakalagay ay may isang taong pilit akong sinisiraan sa inyo ngayon dahil gusto niyang sundin ko ang dikta niya laban kay FLM. Di ko alam kung sino ang nasa likod niya. Sa tamang panahon sasagutin ko siya. So sino ba ang taong ito na pilit ng didikta kay Attorney Glenn Chong? Si Attorney Glenn Chong po ay napakaganda po ng record nitong taon to. At kung tutuusin ay isa siya sa mga napipisil dati na maging senador, kaya lang hindi pinalad. Pero kung inyo pong matatandaan, kung kayo po ay pamilyar sa mga taong malalapit kay Glenn Chong, i-browse pa po natin ang kanyang Facebook. Makikita nyo po dito sa may baba ang isang picture. Parang magtataka kayo bakit siya doon at bakit kasama niya si Attorney Glenn Chong. Ngayon, malapit na. Malapit na po. Hintay lang. Medyo malayo pero malapit na po. Yan. Pamilyar po ba sa inyo kung sino ang taong yan? Yan is si J.R. Balico. Yan. Hindi ko sinasabing si J.R. Balico ang pumipilit or nagdidikta kay Attorney Glenn Chong para kalabanin si FLM. Pero may posibilidad dahil itong si J.R. Balico ay isa siya sa mga tumanggap sa Paris. Nung pumunta sa Paris si Attorney Glenn Chong ay isa itong si Balico sa mga tumanggap sa kanya. Yan. Kita nyo na po yung mga picture, di ba po? Yan. Kasama niya dyan si Balico. Yan. Sa embassy. Yan. Sa embassy po yan. Ng Philippine Embassy ng France. Yan. So ayan po, kasama. Ngayon po, bumalik po ulit tayo doon sa post ni Attorney. Kung makikita nyo po sa mga comments, yan, nakalagay po, hindi ngayon ang tamang panahon, nasa kalagitnaan pa tayo ng pandemic. Let us be sensitive sa paghihirap ng ating mga kababayan. Panahon ito ng pagkakaintindihan at pagtutulungan, hindi ba ngayon? Yan. Then meron din dito, wala po akong pakialam sa intramurals nila. Ang akin lang ay huwag akong gamitin ng kahit sino man laban sa iba. Hindi ako magpapagamit, period. Medyo mabigat po ang kanyang pahayag at talagang nilagyan niya ng tuldok na hindi talaga siya magpapagamit. Kung makikita nyo po ang mga comments dito, meron pong isang comment dito na ako ay medyo parang naintriga. Heto po. Ito ay comment ni Liza Komiyama.
Sabi niya, I think I know him sir. Dati kilala ko ito as your supporter noong nakaraang eleksyon at ang taong ito ang dahilan dahilan yata kung bakit di okay ang pagtanggap sa iyo dati sa Paris dahil marami palang galit dito na nataga roon. So yun po yung hinuha, yun yung parang hula or yun yung naiisip ni Aling Lisa Kumiyama. At sa baba po, si Renji Lecciones ay sumagot. Ang sabi niya, kaya di mainit ang pagtanggap kay Atty. Glenchong sa Paris dahil sa leader nila na si Balico na ubod ng sinungaling kaya nagkawatak-watak ang grupo nila. Dito lang ako sa Italy kaya alam ko kung ano ang nangyayari sa Manila doon. So parang yun ang sagot na kung alam daw nitong si Karenji ang nangyayari doon sa Philippine Circle doon sa mga Pilipino sa Paris, France. Tapos meron pa dito, ito hindi naman to kasali pero meron ditong bugok na nakalagay na donation sa YouTube live chat. Kailan pa naging donation ang super chat? Yan, mga pakana ng mga kumag yan. Di ba po? Ngayon bumalik po tayo dito sa ating topic. Nakalagay po dito na i-set aside muna ang politika. Maraming salamat kung namimigay ang isang tao. Basta wala siyang inaapakan at di nanghihingi ng pera. Una sa lahat, maybe FLM nagpapabango siya ng name for running politics. Okay? At yung sumisira sa kanya, salamat din kung nanira siya ng kapwa niya. Bangamat wala siyang naambag. Yan. So, yan ang mga nababasa ko po dito. Ngayon, bumalik ulit tayo dito sa post ni attorney. May isang taong pilit akong sinisiraan. So, merong isang tao sa circle ng Marcos loyalist na sinisiraan si Glenchong dahil gusto nga nito na sumunod si Atty. Glenchong para siraan si FLM. Pero hindi nga nila mapapasunod si Atty. Glenchong. Ngayon ang sabi nga, hindi ko alam kung sino ang nasa likod niya. So palaisipan din kay Atty. Glenchong kung sino itong lalaking to or babaeng ito. Sa tamang panahon, sasagutin ko siya. So, yan po ang isa sa mga nakaka-intriga ngayon. Nung pong pinost ni attorney, nakita ko na to kaya lang hindi ko po napagtuunan ng pansin. Ngayon ko lang binasa yung loob na itong comments na ito tulad niyan, hindi ngayon ang tamang panahon. Tapos wala po akong pakialam sa intramurals nila, ang akin lang ay huwag akong gamitin ng kahit sino man laban sa iba. So itong si Atty. Glenchong ay meron talagang paninindigan, hindi talaga siya magpapagamit. So saludo tayo dito kay Atty. Glenchong kasi alam niyo po, isa lang ang ibig sabihin nito. Yung gustong sumira kay Francis Leo Marcos ay hindi niya kayang sirain si Francis Leo Marcos. Bakit? Dahil kinukuha pa niya nakakampi or kinukuha niya na tao si Atty. Glenchong para sirain si FLM. So napakabigat po nito, napakabigat ng pahayag na ito. At hindi po ito ilalagay ni Atty. Glenchong sa kanyang Facebook kung ito ay kanyang joke lamang or ito ay hindi makatotohanan, dahil kilala naman natin si Atty. Glenchong talaga na ito, isa to sa mga mabibigat. Isa ito sa mga matitipuno. Talagang pag sinabing pangalan Glenchong or Atty. Glenchong ay talagang kilalang kilala sa mundo ng mga attorney, sa mundo ng mga may alam sa politika, sa mundo ng mga tagapagtanggol, di ba po? Kasi Atty. Glenchong na yan So talaga palang mayroon gustong sumira kay FLM. Talagang merong taong nagpapasimuno. Ito na kaya ang idedemanda ni FLM sa mga susunod na araw? Di ba po? Talagang kaabang-abang yan. Kaya punta tayo sa loob. Yan.
Nakalagay dito, sabi ni Melvin, lahat ng kritiko ni Francis Leo Marcos, may napatunayan ba kayo sa husgado? Talo na kayo kasi daldal kayo ng daldal, wala naman kayong na-prove. Konkretong ebidensya, puro kayo salita. Kung gusto ninyong kalabanin si FLM, huwag nyo diktahan si Attorney Glenn. Mabababaw pala kayo eh. So, alam niyo po, ang daming sumagot dito na natutuwa na gano'n ng kay Attorney Glenn Chong. At marami ding mga mapanukso, marami ding mga bugok din na sumasagot. Di ba po? Meron talagang taong kumikilos para siraan si FLM. Di ba po? Isa pa niyan, meron pa akong napanood na video noong nakaraan lang na sumusuporta or parang natutuwa si Attorney Glenn Chong sa ginagawang mayaman challenge ni FLM dahil nga syempre naman ay isa yung malaking tulong yung mayaman challenge na yun dahil china-challenge nga ang mga mayayaman na may kakayahan para magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Kaya approve kay Attorney Glenn Chong yung ganong mayaman challenge ni FLM. So dito natin malalaman ngayon kung ano ang ire-reveal ni Attorney Glenn Chong, kung sino ang nagdidikta sa kanya, kung sino ang nagsasabi sa kanya para kalabanin si FLM. So isa ito sa mga kaabang-abang na kabanata ng mga paninira kay FLM. Malalaman natin yan sa mga susunod na panahon, sa susunod na post ni Attorney Glenn Chong kung sino yung tao na yan, kung i-reveal niya kung sino yung tao na yan, di ba po? Kaya salamat Attorney Glenn Chong at hindi ka nagpadikta sa tao na yan at nananaig pa rin sa'yo ang prinsipyo at ikaw ay isang mabuting tao dahil hindi ka magpapagamit sa kasamaan. Okay, yun lamang po ang gusto ko sa inyong ipakita ngayong sa vlog ko na ito. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin channel at kay FLM. So hanggang dito na lamang po muna. Labas na po muna tayo at babalik na po ako sa aking pagbablog. Maraming salamat po. What's up mga tropa pips?